Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po? At ngayon sa video na ito, pag-usapan na naman natin ang isang katanungan po kung paano po kumuha ng driver license dito po sa bansa natin, mga requirements at mga proseso at magkano po yung babayaran natin mga kaibigan para makakuha po tayo ng driver license. So alam natin mga kaibigan na itong driver license ay napaka-importanting bagay po ito sa larangan ng pagdadrive dahil hindi lang po na kailangan ito pag mayroong checkpoint ay kailangan ka din na mayroon ka talagang driver license, baka mayroong aksidente na mangyari mga kaibigan. Ito yung unang hihingin ng mga kapulisan natin para sa investigasyon at saka para sa kanilang the record ng mga pangyayari mga kaibigan. So ngayon sa vlog na ito, sa video na ito mga kaibigan, pag-usapan natin ang mga proseso kung paano natin makukuha itong driver license dito sa bansa natin sa Pilipinas. At ngayon po mga kaibigan, meron na tayong tinatawag na mga appointment at meron na tayong tinatawag na anong tawag nito, online na exam. So dito mga kaibigan, unang-una, unahin natin yung mga requirements. Ano ba yung mga requirements para makuha natin itong driver license na ito? So unang-una mga kaibigan, kailangan dito ay yung PSA certificate. So lahat ng mga papers na kukunin natin sa government mga kaibigan, just for example, passport, yung mga sa DFA. So kailangan talaga number one talaga itong PSA birth certificate. So kailangan mo talagang mag-secure nito. Pangalawa mga kaibigan is valid ID. Ito yung nagpapatunay na ikaw talaga yan ang kumuha ng driver license na hindi ka gumagamit ng ibang pangalan ng tao dahil mga kaibigan marami na po ngayon ng ang mga bugos. So kailangan na hanapin talaga ng LTO itong valid ID. Kung wala kay valid ID mga kaibigan, pwede kang kumuha ng certificate ng galing sa Comelec certificate at saka barangay ID mga kaibigan. So medical certificate from LTO accredited clinic. So kailangan mong hanapin sa lugar nyo itong accredited na clinic ng LTO mga kaibigan. At yung medical na exam na ito ay walang iba, sa mata po yan makikita, sa mata po yan ini-exam natin mga kaibigan. So pangapat mga kaibigan, so kailangan mong makomplete ang 15-hour theoretical driving course, TDC mga kaibigan. So kailangan mo yan makomplete itong 15 hours. So ngayon mga kaibigan, marami ng mga fixer. So pwede mo na yan pa-fixer yung 15 hour mga kaibigan kahit ilang oras ka lang basta makikita sa driving course driving school na marunong ka talaga mag-drive. So, yan, pwede na yan mga kaibigan. So, may tip lang ako sa inyo na bago po kayo mag-apply ng driver license na kailangan po talaga marunong po kayo mag-drive ng motor or ng sasakyan mga kaibigan. So mag-practice muna kayo sa bahay nyo, practice muna kayo sa bahay nyo bago kayo pumunta doon sa driving school mga kaibigan. Okay? So pangalawa mga kaibigan, nang makuha na natin yung driver license natin na tinatawag na uh, uh, student, I mean hindi pala ito driver license, itong student mga kaibigan, student permit lang ito na pwede kang magmaniho ng motor na kasama mo yung professional na mayroon kang professional na driver na nasa likod mga kaibigan. So kung makukuha mo na yung uh, student permit, so mayroon dalawang pamaraan mga kaibigan para ma-upgrade mo kaagad itong driver license mo. Unang-una, pwede kang mag-apply ng non-pro driver license. So non-pro at saka pro driver license professional. So ano ba yung ibig sabihin ng non-pro mga kaibigan? Ikaw ay pwedeng magmaniho ng sasakyan na private lang po na private lang po mga kaibigan, pero hindi ka pwedeng magmaniho ng sasakyan sa kumpanya nyo. Kung ikaw ay nagtatrabaho bilang driver, bilang rider, bilang tricycle driver na yellow plate mga kaibigan, or ginawa mong hanap buhay yung pagdadrive, so hindi pwede yan yung non-pro mga kaibigan. So posible makakalusot ka sa mga checkpoint, pero pagdating sa mga highway patrol at saka sa LTO na masusi talaga nilang tinitingnan yung mga driver license mga kaibigan at yung mga sasakyan na minamaniho nyo. So, posible hindi ka makalusot at mapenaltihan ka pa din mga kaibigan. So, itong non-pro na yan. Pero yung professional driver license mga kaibigan, pwede kang mag-drive kahit ano, depende po sa code na nilagay, ina-apply mo mga kaibigan sa LTO.
So yan, so mas maganda professional driver license. Yun nga lang mga kaibigan, kailangan mong tapusin itong 6 months and 1 day para ka makapag-renew ng professional driver license. Ang non-pro mga kaibigan, 1 month and 1 day lang. So pwede ka nang mag-renew ng non-pro. So yan, dito pumunta ka sa LTO branch para mag-apply ng non-pro driver license, dalhin mo ang student permit. So kung non-pro driver license yung in-applyan mo mga kaibigan, so, yung student permit mo na 1 month old, so dalhin mo yan, yung TDC at PDC certificate, yung driving school nga na certificate mga kaibigan, dalhin mo yon. Tapos magdala ka din ng medical certificate, tapos itong valid ID, dalhin mo din yung isang valid ID. So doon mga kaibigan sa LTO, mayroong tinatawag na exam. So mayroong exam talaga doon na kailangan mong pasahin itong exam na ito. At huwag kayong mag-alala mga kaibigan, kung talagang marunong ka nang mag-drive, so alam mo yung mga rules ng kalsada na yan, at saka meron namang maraming reviewer na sa online lang din mga kaibigan itong renewer ng exam ng LTO po mga kaibigan. Okay? So pagdating nyo dun sa LTO, kung pasado ka na mga kaibigan, makikita na ma-verify yung driver license mo, yung student permit mo. So automatic yan na ipapasok doon yung mga papers mo at maghintay ka na lang ng ilang oras, ilang minuto mga kaibigan at lalabas na yung driver license mo. So, yung babayaran doon sa loob mga kaibigan, posible nasa 800 to 1,000 pesos lang po yung babayaran mo sa driver license doon sa LTO mga kaibigan. So, yan lang po yung masasabi ko sa inyo. I hope na katulong po itong vlog na ito. At don't forget to subscribe po mga kaibigan. At review lang natin itong tawag nito, itong requirements mga kaibigan. PSA, birth certificate, so one valid ID, medical certificate from LTO, okay? So completion of 15-hour theoretical driving course, TDC mga kaibigan. So kaya mag-complete mo 'yan. So kung marunong ka na talagang mag-drive, yung driving school, kahit hindi mo na yan ma-complete mga kaibigan, magbigay yan ng certificate. So magandang araw at shalom po sa inyong lahat po mga kaibigan.